what are the signs that the Spirit of God is moving? Ano yung mga signs, yung mga senyales na ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa ng Amen? Kumikilos na sa buhay po natin. So number one, there's a sound of wind blowing from heaven. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 1 and 2, sulat po roon, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang dati sa lugar. At biglang narating nila sa ubong mula sa langit. Animoy habunot ng malakas na hangin at napuno to ang bahay na kinaroroonan po niya. Kaya po merong sound na habunot ng hangin, no? Mga bahay na yun. So, pangalawa, the wind blowing wherever it is. Sabi po sa John chapter 3 verse 8, umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ubong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayun din ang bawat ipinanganak na muli. So, ang paggalaw ng Espiritu Santo ay umiihip ang hangin. Amen po ba? Then number 3 is sounds like fire. Meron silang nakitang dilang wangis na apoy na dumapo sa kanilang ulo. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 3, may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang natay na puspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Mamaya po, pagka nagkaroon po tayo ng baptism sa Holy Spirit, ay huwag po kayong didilat na baka naghahanap kayo ng apoy. Hindi po. Ayun po ay mararamdaman yung mainit ang inyong bunggunan. Amen? At mag-iinit po ang inyong buong katawan. No? Ganon. Pang-apat po, number 4, there is speaking tongues. No? Speaking in tongues. Yan. So, meron pong maririnig kayo na nagsasalita ng ibang wika. No? Now, magtataka ka, dalawang klase po yung speaking in tongues. Number 1, ito yung tinatawag na international languages. Nakapagsasalita sila ng iba't ibang klaseng salita. Halimbawa po, ang sabi ko sa Acts chapter 2 verse 5 to 7, may mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palatamba sa Diyos nang marinig ang ubong na ito, nagdatingan ang maraming tao na manghasila sapagkat ay sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. No? Siguro, sa ating panahon, dito merong Japanese, merong Nipongo, merong Ilocano, merong English. Iba't ibang salita na naiintindihan nila. Kaya huwag kang magulat, meron pong nakapanood na ba kayo ng preacher na 3, minsan 4 pa. No? Mula sa English, in Spanish, pagkatapos ay isinakaling pa sa ibang lingwahe. Kaloob po ng Espiritu Santo yan. At meron pa isang klaseng speaking in tongues. Ito naman yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2 and 4. Ang nagsasalita ng ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap. Hindi sa tao. Pag hindi sa tao nakikipag-usap, siyempre, hindi naiintindihan ng tao. Kasi sa Diyos siya nakikipag-usap. Sabi naman sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, gayon man nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. So yung pangalawang klaseng speaking in tongues ay wala hong nakakaunawa ho nun. Amen po ba? Kaya yan ho ang mga signs na mapipin nyo, maririnig nyo na yung Espiritu ng Diyos ay gumagawa na. Amen po ba? Number 7, you feel love, joy, peace, etc. No? Makakadama ka ng pagmamahal, lalong higit na pagmamahal sa Diyos kapag ikay napuspos ng Espiritu Santo. Makakadama ka ng kagalakan. Amen? At makakadama ka ng kapayapaan sa puso. Amen po ba? God is good. Alright. Kaya yun po yung mga signs na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw na. So, susunod pong topic ay what to do to receive the Holy Spirit. What we should do to receive the Holy Spirit. No? Ano po ang dapat natin gawin upang ating matanggap ang Espiritu Santo.
So, number one, ang gagawin po natin, sino ay sumatanggap ng Espiritu Santo sa kapatid? Amen. Majority po. So, anong dapat natin gawin para tanggapin natin ang Espiritu Santo? Number one, pray. And ask Jesus to baptize you. Kasi ang baptizer, hindi yung si Juan Bautista. Ang baptizer, si Jesus Christ, the baptizer of the Holy Ghost. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, doon tayo mananalangin, Lord Jesus, baptizuan niyo po ako ng banal na Espiritu Santo. Sabi rin sa Lucas chapter 11 verse 13, kung kayong matasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya yung amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Amen. Kaya pagka hiningi mo sa Diyos yan, ibibigay yan ng Kanyang anak. Amen po ba? Amen. Pangalawa, begin to worship and sing to God. Sampahin mo siya, awitan mo siya. Yan ang paraan. Amen po ba? Amen. Sabi ko sa 2 Kings, chapter 3, verse 15, dalhan niyo ako ng isang manunugtog, sabi ng isang propeta. Sabi ganon, gayon nga ang ginawa nila. Nang tumutugtog na ito, si Eliseo'y kinasihan ng Espiritu ni Yahweh. Ayan. Kaya po kailangan po ay ikaw ay mananamba ng Diyos.